Yo, yo, yo guys, check. Kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong gabi, mga lodi ng Webes. Grabe, tis mga news natin ngayon, malupit. Mga idol, matindi. Mga lods, no? Umaati kabu at nagliliyab, mainit-init pa. Diba? So bago tayo mag-start mga idol, palike muna ng video natin. Asahan nyo, malupit yung news natin ngayon mga lods, no? So eto na, grabe. Punta na tayo sa ating chart muna. Sa chart natin, nag-up kanina, no, nag-uptrend and ngayon medyo nagda-downtrend ulit, no. So umabot na siya ng 2.41 and then ngayon bumaba siya ng 2.37 and then ngayon nasa 2.38 siya. Mga lods, no. Aabutin niya pa kaya to pababa, mga lodi, etong ating 2.32 o pinakamalalim na 2.1. Ayun yung mga nakikita natin pwede niyang babain, no? At pwede niyang kuhanan ng liquidity, mga lodi, no? So ayan yung ating chart ng XRP. So sa news na tayo, grabe yung news natin mga lods, malupit yung news natin. Ito muna yung ating crypto bubble sa hours, sa day. Medyo ganun din, parehas lang, no? Maraming mga bagong muka, no? Yung 4, ay ba't nandito tayo? Top 100 tayo. Ayan, ito tayo So sa top 100 tayo, mga lodi, ito pa rin yung mataas, yung Co-AI, no, 71%, di ko alam kung bakit. O Hyperliquid, goods na goods. O XMR, Moreno, Monero, Moreno. Monero, Moreno, ano yun Pinoy yun O yan So punta tayo sa news natin. Dito muna tayo mga lodi. Grabe yung Amazon, no? Reportedly wants robots to replace 600,000 human hires employee nila, mga lodi, no. So gusto nilang sa ano to, actually 2033 ata to. Ang target ng Amazon mapalitan ng 600,000 robots. Ayun, Amazon reportedly wants robots to replace 600,000 human hires, mga lodi, no. So medyo nakakatakot yan, lalo na sa mga empleyado ng Amazon. Siyempre, kung ikaw, empleyado ka ng Amazon, tapos nabasa mo to, naku, mag-ready ka na. Anong gagawin ko nito? In the next, baka sa mga susunod na years, wala na yung aking trabaho. 'Di ba? So, grabe yan. Tapos, eto naman, nako, puro AI na tayo, mga lodi, no? Pinapalitan na tayo ng robot. Isipin nyo yung mga trabahador sa Amazon, papalitan sila ng robot. And then, eto naman, Elon Musk says Tesla Optimus robot will be an incredible surgeon. Grabe naman yun, no? Alam nyo ba na surgeon, isa sa mga pinakamahirap yan, mga loads, no, na trabaho ng, kumbaga, linya ng mga doktor, mga lodi, yung sa linya mo sa surgeon. Grabe yan, si Trapper Gallo nga, kailangan pa ng sinumpang prutas para maging surgeon of death. Di ba? So, ang kilala kong pinakamagaling na surgeon na napanood ko sa series si Sean Murphy. Kilala niyo Sean Murphy? Sa The Good Doctor. Siya yung kakilala ko na magaling na surgeon, mga idol. Pero kung ikaw, magpapa-opera ka, mga lodi, no? Kailangan mo ng surgeon. Payag ka ba na si Optimus ang mag-oopera sa'yo? Ha, mga idol? Tignan mo, grabe, nakatakot yan. Sabi nga nito, pas Oh. Battery dies mid-surgery. Nga, sabi dito, this is what humanoid robots can do today. Imagine their ability by 2030. Parang normal na tao na yung takbo niya, mga idol, no? Pero hindi to Optimus, ha? Iba to, ibang model to, mga idol. Baka hindi kay Elon to, Pero kaya niya na mag-crawl. Tapos tumakbo ng maayos. Uy, Diablo. Diablo. Para na siyang para na siyang normal na tao kumilos, mga idol. Imagine 2030. No? Tignan mo nag-hands. Uy, ang lupit ng handstand nun Umikot yung bewang. Panis, nag-breakdance pa Yeah, b-boy, man. So, grabe, no? Kaya lang wala siyang fingers ngayon So, hindi siya makakahawak ng mga malulupit na bagay. Di ba? So, ayun, ang ganda ng news na to. Interesting yung news na to, mga lodi, no? Tapos ito na tayo, grabe to.
Ang lupit nito, nakakatawa. Sky News Sky News ha mga lodi. Paano pakinggan nga natin? Hindi ko kasi napakinggan to eh. Binasa ko lang yung caption ito, sinama ko na. Tingnan natin ha. Seized by the Romanian authorities. Very interestingly also here, they detail this. The money that they say they wanted to seize included €52,500, $17,000, £10,000, but also over 21 million Bitcoin. For those of you who have followed the value of Bitcoin, that works out as nearly $400 million that they say they want to seize from the Tate brothers. Now, why seized by the Romanian authorities? Very interestingly also here, they detail this. Mali siya ng pagkakaintindi mga lodi, no? Kasi 21 million Bitcoin, ayun na yung kabuuan ng Bitcoin, lahat na yun. Kahit yung mga hindi na-mint, ayun na, kasama na. Siguro 21 million dollars na halaga ng Bitcoin. Kaya nga sabi dito ni Giorgio, Sky News says Andrew Tate owns over 21 million BTC. Imagine saying someone owns more Bitcoin than can ever exist. O, ayan. Diba? So, grabe yan, mga lodi, no? Tapos, ito nakatawa si Trump, no? Ganito niya daw pinaglalaroan yung market. I will meet Xi, siyempre, lilipad. I will not meet Xi Jinping, baba. I will meet Xi again, no? Tataas ulit, mga idol. Grabe yung market ngayon, no? Parang sobrang hirap, no? Ang hirap hulaan, no? Asan na ba yun? Ito. Ito ba yan? Tama ito. Ay, hindi. Si Dom. Ito. Dito muna tayo mga lodi. Kasunod na itong mahirap hulaan. Sabi kasi dito ni Dom, mga lodi. Ay, ito ba yun? Ito. Tama ito. Sabi dito mga lodi, no? Good post worth reading if you're a crypto investor, sabi dito. Fake partnership. So ito yung mga kumakalat ngayon, mga idol, no? Na kumbaga dahil nga bull market, may mga ganitong pangyayari, no? Fake partnership, founders dumping on retail and paid influencer shilling token, etc. So may mga nangyari, yung mga founders, babayaran nila yung mga influencer para i-shill yung token nila, para kumita sila. The more you know about how the large majority of crypto projects operate, the better investment decision you will make. Kasi kung alam mo na yung mga nangyayari talaga ngayon, mga lodi, sa majority ng mga crypto, mapipili mo na o masasala mo na kung sino yung mga coins na talagang goods mag-invest. Hindi yung mga sinishil lang ng mga influencer o kumbaga pinapahype lang, ganun. Too many new people come into crypto believing everything a project promises. Kumbaga naniniwala agad sila. 'Di ba? Kaya yung mga nagko-comment sa akin, "Boss, ganito, tingnan mo 'to, tingnan mo 'yan, tingnan mo 'to, ang ganda nito, ang ganda niyan." O, 'di ba? Too many new people coming into crypto believing everything a project promises. But remember, ito malupit 'to mga lodi. 99% of crypto founders are here to make a quick buck and ride off into the sunset. Kumbaga, yung mga 99% ng mga developers, mga idol, gusto lang talagang kumita ng pera. Hindi talaga sila, yung goal nila sa project nila hindi yun yung priority nila. Ang priority nila is kumita, mga idol, no? So, ayan. So, tandaan nyo yan. So, kailangan yung mga crypto na bibili nyo, mga idol, medyo dapat naman inaral nyong mabuti, mga idol, no? Kasi hindi mabait po ang crypto world, mga lodi. Masalimuot. Kailangan nyo talagang mag-ingat, mga idol, no? Kasi mamaya yung inaasahan nyo na papasok ako sa crypto para pumaldo ko, yung pala pumasok ka sa crypto para maubos ka lang dahil hindi mo inaral yung pinasok mo, 'di ba? Sabi dito mga lodi, tell me what's bearish in this chart. Sabi niya 99% of so-called TA expert, o yung mga TA expert daw. Kaya sinasabi ko hindi ako expert kaya lang ako baby TA lang ako TA baby. TA expert are screaming bear market, no? Ang nakikita ng mga TA, nako, bear market na, wala na, pabagsak na. Yet there isn't one confirmed bearish signal on the chart, sabi niya rito.
They keep dragging fractals from the past cycle and spinning random theories. But where's the real structural breakdown? Wala. There isn't one kasi. The chart still shows strength, structure, and bullish resilience, mga Lodi. Ayan yung sinasabi niya. Ito. So before shouting bear market, maybe check the data instead of chasing fear and making anticipation rather than confirmation. So, yung iba kasi parang nanguhula lang, no? Naniniwala sa mga balita na, uy, pabagsak na, ganito, pabagsak na. O yun, nasi-shake out sila ngayon. XRP family, stay steady and strong, together we rise and soon we shall fly so much higher. O ayan mga lods, sabi naman iba, hype ka ng hype eh, ganito ganyan. Eh di, tama yun, magpa-shake out na kayo. Kami na lang matitira, di ba? Sabi dito, mga Lodi, ito yung isa, ito pala dapat yung kasunod nung kay Trump. Perfect summary of the state crypto, mga Lodi, no? Sabi dito ni Ted, bago natin basahin yan, I'm exhausted. Why? Crypto is now fully controlled by a few major players with insider information. Sabi niya dito, yesterday we had a perfect clean breakout. So nag-trade siya, mga idol. Suddenly, Trump again dropped a negative post and the entire market crash again. The pump got completely wiped out, no? This is why risk management matters. So kumbaga ngayon, sa panahon ngayon, mga Lodi, yung magaling na TA o yung mga tumitingin sa chart, medyo nahihirapan sila o parang may mga nakita ako sa post, baliwala na yung yung TA ngayon eh. Kasi pag may nagsabi lang ng ganito, may nagsabi lang ng ganyan, may nagpost ng ganito, may nagpost ng ganyan, talagang maapektuhan yung market. Tapos sumasama-sabay pa yung mga crypto exchange. Sabi nila, minamanipulate daw, ganito, ganyan. So, marami silang words para i-manipulate yung market, di ba? This cycle is nearly impossible to read, sabi niya nga, mga Lodi. Sangayon ako dyan. Between political games, insider moves, and global conflict, if you're not plunged into the right information, you're trading blind. Totoo yan, mga Lods, no? Kaya, sa tingin ko ang medyo tinatamaan dito yung mga position trader, yung mga medyo matagal. Kunyari nag-trade ako ngayon, tapos bukas ko natitignan, no, sa ilang araw ganun. Kasi sobrang bilis ng galaw ngayon. Parang parang mas masarap pa mag-scalp. Yung babantayan mo is pag kumita ka ng ilang dollars, okay na yan. Tapos ka naman, lipat ka naman, change bias ka na. Yung gano'n, mabilisan lang. Mas okay yung gano'n kaysa yung sa mga long-term TA na, ito, pangat na to, ganito, ganyan. So, naapektuhan sila, mga Lodin. Sa tingin ko lang yun, pwedeng mali ako, mga idol. Tapos ito naman, ito, nakatawa din to. Kasi nag-post dito nagsabi si Tucker Carlson. Sabi niya, he will not invest in Bitcoin because he believes the CIA create it. Mga Lodi, no? So, si si Tucker Carlson to, mga Lods, so siya na yung nauna. Isa sa mga mainstream, no? Character na nagsabi na, baka CIA pala, sorry. CIA yung nag-create ng Bitcoin. So, syempre, pag narinig yan ng mga tao, mag-iiba agad yung pananaw nila sa Bitcoin, mga Lodi. Baka totoo yun, si Tucker Carlson yun. Syempre, di naman magsasalita ng ganyan niya kung hindi totoo. Ganto ganyan. So ngayon, nag-react ngayon, syempre si Jack Mallers, mga Lodi, ang Bitcoin Maxi na pinuno. Ako hindi naman ako sangayon din kay Tucker Carlson kasi sabi nga ang gumawa daw ng CSI ba yun? Basta yun eh. Nakalimutan ko, basta hindi CIA eh. Tapos kasama si David Schwartz, parang ganun. Syempre, bitter dyan si Jack Mallers. Sabi niya, if you think knowing who created Bitcoin matters, you don't understand it, sabi niya. Bitcoin is a open source. Nobody has special rights. And everyone can verify that. It doesn't matter who create Bitcoin. Bitcoin is neutral technology like math. Who invented math? Tucker Carlson. Sabi niya ganun, no? So marami pang comment dito. Sabi niya nga, dito na tayo. Who invented English language? Yung mga ganun pa. Ang dami na nilang sinasabi-sabi dyan, mga Lods, no? Pero may nagsabi, yung mga nag-invento naman wala namang 1 million na Bitcoin na hawak. Hindi katulad ni Satoshi na may 1 million.
Pag gumalaw yung account ni Satoshi, doon na yan mag-uumpisang magbagsakan na yung puzzle, mga lodi. Ayun sinasabi sa mga comment eh. 'Di ba? So, pero ako malaki pa rin yung paniniwala ko sa Bitcoin, mga lodi. Bullish pa rin ako sa Bitcoin. Pero syempre, medyo mataas na kasi yung Bitcoin ngayon. So, ilang beses ko rin sinabi na wala akong Bitcoin na hawak, mga idol, no? Maglalagay ako ng Bitcoin o mag-acquire ako ng Bitcoin sa bear market na, mga lods, no? Doon na tayo magdi-DCA pabili sa kanya kasama ng XRP. No, ayun yung plano ko. Pero sa ngayon, wala pa akong Bitcoin, mga idol. At hindi ibig sabihin na wala akong Bitcoin eh hindi ako naniniwala sa Bitcoin o wala akong believe. Syempre, mother coin yan eh. Ano pa rin tayo diyan, saludo pa rin tayo. Kaya lang marami lang talagang mga talagang nilalabas yung galit nila na hindi naman tama eh, di ba? Yung crypto dapat talaga pang sa tao yan eh. Huwag yung pag-awayan, di ba? Parang ganun. Pero ito, bullish news din to. Si Coin CEO Brian Armstrong on CNBC, so in-interview siya. Si Brian Armstrong mismo nagsabi na crypto market structure bill is close to passing. So malapit nang ipasa, mga idol, no, yung crypto market structure bill. 'Di ba? So napaka good news niya kahit na shutdown yung government ngayon, pinipilit pa rin nila talaga maipasa, no, yung mga batas na dapat ipasa. So napaka bullish, mga idol, no. As ito naman, 11 companies to add XRP to their treasury, that's over $2 billion. Corporate adoption is happening. So ito yung mga companies, no, na planning to hold the XRP in their treasury. Siyempre yung Evernorth, yung ano lang nila sa US yan, mga lodi, oh. Tridentity, mga lodi, na may 500 million. Ito, anong bansa to? Hindi ko alam, may na ako sa mga plug eh. China, ayan, 300 million. Oh, ano to? Vivo Power, 121 million. Oh. Ito, alam ko yan, US yan. Ito, US, oh, di ba? Tatlo agad yung alam ko. Japan, yung Gumi at syempre yung Worksport tsaka bcbud.co Digital Communication. So marami, mga idol, no, na gustong mag-hold ng XRP for their treasury. So goods na goods yan. Wait lang, ma. Ayan, may naamoy lang akong medyo amoy gaas, sunog pala. Gano, tinanong ko si boss. Tapos ito maganda to, mga lodi. Isa to sa mga parang painggan nyo to. The amount of pain and suffering in crypto this year has been absolutely unreal, sabi niya. But that's the thing about this market. So totoo yan, mga idol, no. It doesn't reward the smartest. So ayan ha. So hindi nyo kailangan maging matalino para manalo sa crypto, mga idol. It doesn't reward the smartest. It rewards those who can survive the longest, which is napakatotoo niyan, mga idol, no. Kung sino yung kayang sikmurain, o sino kayang sikmurain yung nangyayari sa crypto. Yung kunyari, pag tingin mo ngayon, uy, meron akong 7 digit, mga idol, tapos kinabukasan biglang boom, balik siya sa 6 digit na kalahati agad. Kung kaya mo sikmurain yung mga ganon, mga lodi, para ka sa crypto. Hindi yung meron kang kunyari ba, meron kang 100,000, bumaba ng 20%, umiiyak ka na, galit na galit ka na, nagpo-post ka na, ano ba naman crypto to? Ano ba naman, wala pa yung kwenta, ganun, iyakin ka. So, hindi para sa iyo yung crypto. Success in crypto is mostly about how much pain and suffering you can handle without tapping out, di ba? Ang lupit nun, mga idol, ang tindi nun. Di ba? So, ang ganda ng sinabi niya na dito. So, ako sangayon ako dyan, mga lods, no? Ang daming beses na natin nagtiis. Ako, mga idol, naranasan ko na mag-down ng 70% sa portfolio ko. Mga lods, nakakaiyak yun, mga idol. Pero tiniis natin yun, di ba? Kasi meron akong target na date, no? So, sa akin nga, hanggang di dumating yung date na yun, kahit anong mangyari sa aking crypto, wala akong pakialam. Kahit tumaas pa siya, bumaba pa siya, tumaas pa siya ng ilang milyon, bumaba ng ilang thousand, wala akong pakialam. Basta pag dun sa may date na yon, dun na ako
mag-aalala. Kumbaga kasi doon na yung ano ko doon na yung take profit ko sa mga date na yun eh. So magdi-DCA na ako noon. 'Di ba? So ayun, natiis natin yun ilang taon mga lodi. 'Di ba? Oh, eto pa. 2025-2026 bull run in a nutshell. Sabi rito, we experience a bull run whenever Bitcoin dominance plunge, no? Pag bumaba yung Bitcoin dominance, automatic, no? Magta-transfer yung money. Dilipat din sa mga altcoin. Plunge happened in 2017 and 2021. Now is the time for the next one. So ngayon na naman daw, no? Once na mag-alt season na, yun na yun. I know the fear is everywhere. Mga idol, I know the fear is everywhere. But just step aside and check the data below. Enjoy the show, no? So ayan mga idol, kita nyo. Meron siyang chart dito. 2017, bumagsak yung dominance ng Bitcoin. Dip, ayun, Bitcoin dominance dip. And then nag-rally yung altcoins. And then 2021, bumagsak yung dominance ng Bitcoin and then nag-rally, no? So ngayon naman 2025, babagsak ulit yung dominance ng Bitcoin and then magrarally yung ayan na nga 2025-2026 run BTC dominance. Nasa top tayo ng BTC dominance eh. 'Di ba? Once na bumagsak yan, boom. Mga lodi, doon na yan mga idol, no? So grabe. Nakaka-excite na, nakakalungkot kasi maraming mga nagkakaroon ng fear. Pero sabi nga, 'di ba, mga idol, no? Hindi para sa lahat eh. 'Di ba? Ayan, no? It rewards those who can survive the longest. Success in crypto is mostly about how pain and suffering you can handle without tapping out. Napakalupit nun, mga idol, no? So grabe, ayan na, basahin na natin yung mga comment nyo. Mga idol, no? 2 beses ako nagbasa ng comment ngayon, kaninang umaga and then ngayong gabi. Dahil love ko kayo. Ayan na, ang karo ng patay. Mga social ilibing ng buhay. Ansa na? Ano yung comment dito? Ayan, no? Master, Sinbad, ayan, mahal naman ng hardware wallet na yan. Mag-hot wallet na lang ako, sabi ni Idol. Boss Jeb, trader ba rin po ba si boss mo? Baka si Boss Robo. Hindi, yung boss ko, yung misis ko yun. Si Boss Robo, ayun yung idol natin, no? Iba yun. Yung boss ko, hindi siya nagtitrade, pero meron siyang mga kumbaga bodega, no? May sarili siyang coins. Pero onti lang. Ayan. Nasa akin yung pinakamalupit eh. Kopya, sabi rito. Yung Birch boss, ano kaya yun? Di ko alam eh. Boss Jeb, Mexi gamit ko 2021, bumili ako ng BNB Chronos sa spot ng Mexi. Tapos kinalimutan ko na siya ng 4 years may get. Ngayon ko lang siya naalala. Profit naman ako sa BNB, sa Chronos nga, parang goods naman ang crypto exchange. Okay naman. Alam nyo kasi mga lodi, pinag-iingat lang kayo. Kasi alam nyo ba yung nangyari sa FTX? Di ba? Sa FTX kasi mga idol, ayun yung sunod sa Binance yun. Pangalawang pinakamabigat, malaking crypto exchange. Pero ano nangyari? Di ba? Na-bankrupt siya. Di ba? May nangyaring ganun. So, kung nangyari yun sa pangalawang pinaka malaking crypto exchange, hindi imposibleng mangyari yun sa mga ibang crypto exchange. Kaya pinag-iingat kayo. 'Di ba? Tsaka ang crypto exchange mga lodi, actually kapag nandiyan yung crypto nyo, hindi niyo yan hawak-hawak nila yan. No? Kumbaga nandun pinapahawak niyo sa kanila, o parang ganoon. So dahil sila may hawak, pinapahawak niyo sa kanila, nasa ano nila nasa application nila yung crypto mo eh. 'Di ba? So nandun siya, doon mo ginagamit mo yung application nila para galawin yung crypto mo. Halimbawa, i-trade mo, ibenta mo, mag-stake ka. No, ginagamit mo yung app nila. So, kung tutusin, hindi mo siya hawak nila yon. Pero once na kinuha mo yung crypto mo sa exchange and then nilipat mo sa sarili mong wallet, sa cold wallet o sa hot wallet, ayun na yun, kontrolado mo na yun sa yun na yun. Hindi nila kayang pakialaman, hindi nila kayang i-post o i-freeze o i-block o something na ganyan. Hindi nila kayang gawin yun kasi wala na sa kanila. So, kung sa tingin mo, safe sa mga crypto exchange, ikaw bahala mga idol, no? Ganun lang naman yun eh. 186 basagin kaya ni market yung lock profit ko kay Sol.
Nabasag na kasi sa XRP ko, kaya short na ako. Yan, sabi ni Idol. Yurnero. Danny Tan. Kunikita ka, nagbayad ka ba ng buwis sa BIR? Hindi. Ang alam ko, mga Lodi, dito sa mga crypto exchange, binabawasan na nila yon kapag nag-out ka, di ba? I don't know. No? Parang sa YouTube, sumasahod ako sa YouTube. Tanong, nagbabayad ka ba ng tax? Doon na, kumbaga kasi, ang kumukuha ng tax sa Pilipinas, kinukuha na ng tax yung YouTube Philippines. So, parang kasama na dun yun. Yung parang, ayun yung pagkakaano ko. Wala kasi ako masyadong knowledge sa mga ganyan eh. Mga idol eh, no? So, ayun. Kapag lumipad na si XRP, sana mag-comment uli yung mga basher mo, sabi ni Meows. Yan nyo na lang sila, mga lords, no? Dahil sa market shake from let's go to just go, sabi ni Skylab. Yung narrative, narrative to. Yung negative commenter, sabi wala ka raw kinita sa crypto. Wala siyang idea kung ilang milyon yung nasa treasure mo. Sana nga milyon, no? Kaming mga long-term viewers, alam namin. Mangaraling kami sa bahay mo, Lord. So, ayun, sabi ni D. Okay, kung gusto niyo ng mga anime na Tagalog, mag-subscribe kayo kay D. Ayan, marami siyang ginagawang animation. Uto-uto daw viewers mo, Lord, sabi niya. Oo nga eh. Nelly Gaming. Parang pagsasaka lang din naman ang pag-iinvest sa crypto. Pag pwedeng magtanim kami. Kapag oras na ng anihan, di aani kami. O, ganun. Pyrocus. Si Mark, tinag niya. Isa ka sa mga dakilang sutoy. Aminin mo kasi, sa comment mo, malaki na liquidate mo. Kaya siguro nilabas mo yung samahan loob mo dyan sa comment kay Idol. Mukhang tinamaan ng liquidation sa nung nakaraang flash crash. Bago lang, OFW watching from Japan. So, Billy Amor, shoutout sa iyo, Idol ha. Salamat sa pagtambay, panonood. Earl, Idol Jeb, okay na ba yung Trezor Safe 3? Okay naman yan. Actually, hindi ko pa na-experience yung Safe 3 na Trezor. Pero search mo muna kung ano yung mga available token sa kanya ha. Kasi mamaya bumili ka ng Safe 3, tapos may gusto kang token, tapos wala siya dun. So, problema yun, mga idol, no? So, kailangan alamin mo muna. Kaya may mga upgrade dyan kasi sa mga mabababang Trezor, may mga limited lang sila na coins na pwede. So, check nyo na lang. Ngayon, idol, pag lumipad, iyak bata yan, sabi ni Jeffrey Cristobal. Road Pit, yung mark na yan, malamang sunog ang account nyo sa crypto. O, yan, wala bang investigasyon yan, sabi ni Sarah Channel. Summer Haze, SL nyo, entry namin. Uy, yung galing niya, idol ha. Sana all. Bills, travel guides. Magandang buhay, idol. Magkano total fee paglilipat sa Trezor ang asset? Siguro, nasa 150 pesos. 150 o 200 pesos. Ganun yung tatandaan ko eh. No? Mga nasa ganun. Kasi, bayad yun kasi magiging safe naman yung asset mo. Parang kailangan mo talaga ng fee. Yeah. Ayun yung pagkakatanda ko para mga ganun. It's either 150 o 200 eh. Yurnero, si Lucky Man. Ayan, 9,732 pieces na ADA here. Boss, nako, laki niyan idol Malaki na yan. Ako, mag-ilan lang. Wala pang 500 lang ata yung ADA ko eh. Nasa 500 lang ADA ko. Nasa 20k lang ko dyan eh. Invest ko dyan eh. Sa'yo, 9,000. Tingnan natin 9,700 na lang Oh, 363,000. Laki ng invest mo, idol Sana alls. Ayan. Pag times 5 yan, yung 5x yung Cardano, 5x din yung 300,000 mo. Di may 1.5 plus ka na. Mga idol, no? Sana all. BJ Ramirez, Boss Jeb, galit na galit sa'yo yung basher mo, pero sa'yo yata umaasa ng mga crypto news. Si Romel, Babiera, ayan.
Basta ako mula nang mag-subscribe kay Sir Jeblo, through recommendation ni Boss Robo, walang video niya pinaglagpas ko. At inuulit-ulit ko pa panoorin. Uy, salamat sa iyo, Romel, idol ha. Shoutout sa iyo ha. Salamat ha. Sela Villa, ayan, shoutout sa iyo. Gusto ko sana ng Trezor boss, kaso tandem lang yung afford ko. Kaya goods na ako sa tandem boss. Always watching boss. XRP all in, lipad. O, ayan. Okay naman yun. Basta may cold wallet mga Lodi, no? Okay na yun. Kesa sa crypto exchange. Kung talagang ho-hold nyo ha, ganun. Pero kung magte-trade kayo, magbubudega kayo, gusto nyo maging malupit na trader, goods na goods yung mga crypto exchange. Kaya andyan yung link ng BitGet natin, siyempre. Di ba? Pero kung i-hold nyo ng pangmatagalan, advisable talaga na ilagay nyo sa safe, which is yung cold wallet. Jaris TV, nako, ayan. Isa yang mangmang. Sabi sa Jaris TV, matagal na to sa akin eh. Halatang ilang video mo pa lang napapanood niyan. Ako since 2021 na kasagsagan ng Axie, nagsimulang manood kay Jeblo, kaya mukhang mali ka ng akala. Yung pinambili niya ng motor, si Ragnar, ay galing yun sa long trade niya sa BTC na umabot ng 100k profit. Alala mo pa yun, idol, lupit mo. Ang inabot pero di niya lang na profit ng 100k. Oh, hindi ko na profit yun. Ang 78 ata, 75 lang na profit ko dun. Pero yung position ko na yun, $40 lang yun mga Lodi. Tapos naka times 50. 50x leverage. Tapos lumipad si Bitcoin from 40 something to 90 something eh. Diba? Mabot ng 100k plus yung profit ko dun. Tapos nilagyan ko ng lock profit sa 7. Basta mga 70k plus yun. Kala ko lilipad pa eh. Wala na, tinamaan na. Sayang, ang laki rin na wala doon. Pero okay lang. Di ba? Panalo yun eh. At yung kotse ni Jeblo ay galing din sa pagbenta niya, pagbentahan niya ng ilang XRP niya at ibang token. Yan, tama yan. So, paano mo nasabing di siya nag-TP? TF, TP. O, kasi take profit eh. O. Dapat pinanood mo muna lahat ng video niya mula umpisa bago ka nag-comment ng ganyan. Nagmukha ka tuloy wala talagang alam sa kaganapan sa crypto content ni Jeblo. Ayan, si Jaris TV, matagal natin sa akin si Idol eh. Saludo sa iyo, Idol ha. In-explain mo talaga. Thank you. Ayan. Si Daddy mo ako TV. Pa-shoutout Idol. Ganda sana magbodega kaso nakabakasyon pa ako dito sa Pinas. Bawi na lang ako bodega next month pagbalik kong mababa pa presyo ni XRP. Sabi ni Daddy mo ako. Shoutout sa iyo, Idol. Ingat lagi ha. Si General Everything. Mas mura sa Crypto Bilis Lods kaysa sa mga online store. O, ayan. Diba? Andyan yung link din natin ng Crypto Bilis ha. Kaya lang wala pang Trezor Safe 7 dun. Kasi bago pa lang, kalalabas pa lang eh. Baka hindi pa. Baka nag-aabang din yun eh. Yung Crypto Bilis kung makakakuha sila ng unit nun. Hindi pa, sa ngayon, wala pa. Check na lang sa site. Idol. Saan safe bumili ng hardware wallet? Sa link ko. Andiyan na nga eh, sa Crypto Bilis eh. Kasi, yung kwento ko ulit eh, no? Pinuntahan ko talaga yun sa office nila para makuha yung pakausap sila, ganito ganyan. Sinabi ko na ilalagay ko yung link kung saan sila makakabili. Sabi niya, nagdi-deliver naman sila nationwide. So sabi niya, sige boss, ay sir, ganun, opo. Kami pong bahala, etc. O di inuwa ko na para legit yung link, 'di ba? Kasi mamaya makapunta pa kayo sa mga ibang link, ma-phishing pa kayo, mawala pa yung pambili nyo. Kevin Elopio, pakikaltukan yan, Jeb. Being be positive mindset, may great outcome, boss. Sa profit naman, hindi yan puro tsamba. Kaya kapag pumasok ka sa crypto, laging do your own research. At ayoko magsalita sa kita, paano? Sabihin ko na lang, anong coin? Shiba Inu, nakabay ako ng mababa at madami, no? Sabi niya. At nilipat ko sa may utility coins. Basta maging kalmado lang, mas maganda, tahimik lang tayo, lalo na sa kita natin sa crypto kasi iba na ang gobyerno natin, no? Ayan, no? Baka gipitin tayo, no? Ganyan. Hindi. Yan yun lang mga Lodi. Ako wala naman akong tinatago eh. What you see is what you get naman sa akin, no? So, ako nakabili ako ng mga ganun. Kaya nga ngayon,
humahabol na lang ulit tayo sa ating pagbubudega ng crypto, di ba? Sabi ko nga, sa next cycle na tayo babawi ng malupit eh. No, pero goods pa rin tayo, mga Lodi, makaka-profit pa rin tayo niyan. Phil Habis, Lodi, good PM, shoutout po. At salamat po sa update. Always like dan po kahit good or bad ang kalagayan ng market at mahalaga malaman natin ang mga updates. Ayan, sabi ni Phil Habis. Kung mag-profit man tayo ngayon, siguro hindi na yung pang dreams na profit na magbibili ka ng mga ganito. Hindi na, saktuhan lang yung profit natin ngayon. Baka yung pa-profit ko ngayon, ibibili ko rin ng mga coins pag bear market na. Sumikat ka na, Kuya Jeb, meron nang nangaaway sa'yo. Actually, madami nagko-comment dito na, kaya lang kasi may mga mura yung comment nila, kaya hindi nakakalusot May filter kasi tong channel ko, kasi nung panahon ng Axie, maraming galit sa akin. Bumagsak yung Axie. Parang galit na galit sila sa Axie, so dinadamay nila yung mga content creator. Kaya nga pansin nyo, yung mga content creator ng Axie, wala na, halos naubos na sila, di ba? Kasi nga, yung ibang mga nagko-comment, galit na galit, kala mo kami yung may kasalanan. So, may pinilter to ni boss, no? Nilagay niya ng mga bawal na salita, siguro yung mga mura. So, pag nagmumura ka sa comment, hindi ka papalabasin ni YouTube dito. So, nakikita ko yung mga comment nila sa filter. Ayan. Still watching pa rin, Boss Idol Jeb, si Pete Pelizardo. Junel Nal, shoutout sa'yo. Si Disley, ayan. Kevin, ulit. Mukhang may bago na naman tayo bibilhin ha sa bull run na Trezor Safe 5. Meron nakatago ang malupit nating XRP at maangas yung Trezor Safe 7. Parang iPhone 17 Pro Max. Estimated price is 14K plus load. So, ayun nga So, pwede naman, pag-ipunan naman natin yan, no? Kaya, natatalo nga tayo ng trade ng mga 25K isang bagsakan Kaya natin bumili niyan, no? Pag nanalo tayo, pag dasal natin manalo tayo sa trade, para makabili tayong Trezor Safe 5. Order na tayo pag meron na yung crypto bilis, mag-order tayo. Joseph Berdin, shoutout sa'yo. Si Quantum Epics, ayan, si Mikey, XRP Army, ayan, let's go, sabi ni Idol, like pala, like loads, ayan. Si Bibo, yan din nakita ko na strategy, 50% ng 50%, kumbaga 25% strategy, sabi ni Idol. Si Clabis, 50% para malaki chance makaligtas yung trade in short, 25% yung stop loss or yung bawi pangbayad ng fees lang. Kasi habang tumataas naman habang tumataas naman siya, kunyari ito, yung halimbawa, so umangat ngayon ito, galing dito, umangat dito, so ang titignan mo na 50% niyan dito, so dyan, ngayon gumalaw, hindi inabot, lumipad, habang tumataas yung chart, habang tumataas yung coins, tumataas din naman yung 50% mo. So, kung kanina nandito yung 50% mo, kung umabot na siya dito sa taas, andito na yung 50% mo, wala na dito. So, habang tumataas yung coins o yung value, tumataas din yung 50% mo na, kasi syempre, tumataas din siya, lumalaki rin Di ba? So, ganun yun, mga idol. Nagmo-move din, di ba? Kayanin kaya makipagsabayin dyan nung balak gawin dito sa Pinas na pwede, titignan natin. Alam nyo, gusto ko nga rin bumili nun sana mura lang. No, para matesting natin. Kaya lang kasi medyo pagdating sa mga parang sa cold wallet kasi mga idol, syempre da-download mo pa yung app niyan tulad nito. Ito yung sa Trezor Di ba? Ayan, sa Trezor yan, yung Trezor suit. No, kaya lang yung nakatago yung aking wala dito yung aking Trezor So, ganun din sa, kunyari, Tangem, meron din siyang sariling app. Ayan, ganyan. Bago mo siya buksan, parang ipapasok mo siya dun. Kapresyo yung basic price, hindi pa kasama yung tax shipping. Ayun, yung insurance pala yung inaano ko kanina. Hinahanap kong words. 14,000 lang yung Safe 5 tapos naging 15 siya kasi dun sa insurance. Mga Lodi. So, pinapili naman ako ni Madam. Okay, pwede namang hindi nyo po bayaran. Wala na po yung insurance nyo. Sabi ko naman, babayaran ko na. Sayang, insurance din yun. 1,000 lang naman
O di binayaran na namin, no? Pero pwede mo hindi bayaran kung gusto mo. Kasi ilang taon lang naman insurance nun, 1 year. Ilang taon na sa akin yung Trezor ko. So it means hindi ko rin nagamit yung insurance niya. Insurance na 1 year. Di ba? So that pala, hindi ko na binayaran. Ganun yun eh, mga Lodi. Di ba? So, pero syempre, pag bumili ka nun, mas maganda na may insurance siya ng 1 year. Kasi unang gamit mo pa lang eh. Paano kung depektibo yun? Di ba? Kung depektibo yun, eh, ibabalik mo. Hindi kayo nag-insurance eh. Di ba? Oh. Eh ngayon, syempre, tumagal na siya kasi nalaman na natin na hindi siya depektibo. Di ba? Ganun yun. So, Jun Abendaño, shoutout sa'yo. Tangem wallet kaya ako, Jeblo, okay rin kaya. Bala ko kasing bumili, may hawak kasi ako nga 2,300 na XRP, nasa Mexi kasi nakalagay. O, malaki na yung 2,300, idol. 6 digit na yan, ah. 'Di ba? Alam ko, yung 1,000 nga lang na XRP, 6 digit na eh. Eh, sa'yo, 2,300. O, baka nasa 200k na yan. 300 pa nga, oh. 300k, mga Lodi. Oh. Mas magandang i-save mo na siya. Sa akin lang yun, ha. Idol. At okay din naman yung Tangem. Mga Lods, lahat naman okay. No? Pag inano nyo, basta pag-aralan nyo lang. Di naman gagawa yung mga yun ng hindi okay, eh. Kumbaga, kanya-kanya lang silang diskarte. Si Kasin Vlog, lugi ako sa gala. Mag 4 years ng tulog token ko. Same tayo, idol. Ako din, 88k noon, 12k na lang ngayon. Grabe, no? Alam nyo, nakabili pa ako ng gala 4 pesos. Ano yun? Nakabili ako ng gala 4 pesos, tas nag 7 pesos, kinuha ko yung kalahati, tas nung nag 5 pesos, kinuha ko na lahat. Mababa siya noon eh. Nasabi ko, pag-iisipan ko muna. No, ganun yung ano ko noon eh. Nung, kumbaga nakapag-profit na ako noon. Tapos, bumili ako sa Illuvium, sayang yun eh. Nakabili ako ng Illuvium, alam nyo kung magkano isa, mga idol? 2.5 isa. Magkano Illuvium isa ngayon, mga Lodi? Pero kasi yung mga gantong token kasi magkano 600 na lang ata to eh. Oh, di ba? 2.5 bili ko eh. Ano naman? Dito banda oh. 3k pa nga ng 2024 oh. Basta nakabili ako 2.5. Dito. Ito kasing mga coins ko, yung Illuvium, Gala, mga secondary coins ko na lang kasi yan. So, pag meron akong kailangang importanteng paggamitan, hinuhugot ko yung mga secondary coins ko. Hindi ko hinuhugot yung mga main coins ko. So, nagkakaroon ako ng mga yan, tapos pag nakikita ko na, bumababa, parang iniisip ko na ito, hindi, profit ko na lang to, tapos hanap na lang ako iba. Parang ganun. May mga ganun na akong coins eh. Mayroong mga importanteng sobra, tas meron ding mga sakto lang na importante. Parang ganun. Di ba? Yung gala, yan, mga secondary ko yan eh. Dati main ko pa yung Ron eh. Ngayon, hindi na masyado. Yung Ron coins, binenta ko na yung Ron coins ko kasi may Ron coins naman ako sa Ronin wallet ko eh. Napaparm. Pero wala, huwag ko na i-login. Basta meron ako dyan, maliit lang. Walang XRP sa Trezor 1 Lods. Chinek ko sa Google wala po siya talaga sa Trezor 1. No, wala siya. Hirap nga ako niyan dati. Kaya nga nung binala ko na mag-ipon ng XRP, bumili na ako ng Trezor 5. Ganun, no. Trezor Safe 5. No, wala siya yung onti lang sa Trezor 1 eh. Bitcoin, Ethereum, Doge, alam ko may Doge diyan eh. Tsaka SHIB. Doge, tapos basta yung mga sikat na sikat dati. No, yun ngayon, ngayon, syempre, pag bibili ka ng mga ISO compliance coins, malamang wala sa Trezor 1. Mga XLM, XDC, ano pa ba yun? HBAR, di ko alam eh. Iba kasi yung network ng HBAR ata eh. Tapos, si Daddy Longlegs, I have my Trezor 1 since 2016. Tingin ko, the best pa rin ang Trezor sa lahat ng hardware. Ayan. Naglalaban yan sila. Sa mga the best. The best talaga yung Trezor. The best din yung Ledger. May nagsabi, the best din naman yung Ledger. Tapos, syempre, dumating na yung mga bago ngayon. Yung Tangem, yung etc. No, yun na yun, mga Lodi. Money back guaranteed kaya naging 15k yung Trezor mo, Lods. Ayan. Hindi. Insurance. Si Bartolome Daddy Longleg. Exkender.
Ah, watching from another planet daw si Idol. Lord, safe ba mag-hold sa BitGet wallet? Safe sa akin, may andito yung mga hold ko na token na iba eh. Kasi kaya lang, ito nga yung mga secondary ko. Kumbaga, ito yung mga pwede kong i-swap-swap, i-trade-trade anytime. Kaya nasa crypto exchange siya. Pero yung mga hinuhold ko na for long term, nasa cold wallet talaga yon mga Lodi. Sabi ko nga kung i-hold mo ng long term, mag hot wallet ka na lang. Ito, MetaMask, ganun. Basta mag-ingat ka lang sa mga coins kasi maraming ano dyan eh. Pag mali ka ng mga address ng coins, naku, delikado ka dyan sa MetaMask eh. Kailangan lagi mo i-check yun. Si Maylin, ayan. Si Raymond yun ha, Raymond, shoutout sa'yo. Si Maylin Pueblo, kawawa sa'yo, Boss Jeblo, from Bagong Silang Phase 1. Taga Phase 1 ka lang ba, Idol? Maylin? Oh, ayan. Lagi akong bumibili ng ulam dyan sa may ano, sa Healthwatch. Healthwatch yun, di ba? Tsaka syempre sa Phase 1 ako namamalengke eh. Malapit na palengke dito sa amin eh. Si Chris Pogi, shoutout sa'yo. The Big Fella. Ayan. Goods na goods ako sa Tangem. O, ayan si Idol, goods naman sa Tangem, di ba? So, yun. Okay lang naman niya kahit ano. King Shang Sheng, shoutout sa'yo. Obusan Junasan, syempre. Santos Jandel. Si Ferdinand Deser. At syempre, ang nag-champion, si Books. Ayan, no? Si Books ang nag-champion sa atin ngayong gabi. So, ito, ngayong gabi, mga idol, parang gusto ko lang sabihin sa inyo na overall, ayan, syempre, goods pa rin yung mga news natin. No? Talagang mapaglaro ang market ngayon. Sabi nga dito, mga Lodi, tulad nito, yung sinabi na, too many people come into crypto believing everything's a project promises. No, 99% of crypto founders are here to make a quick buck. No? So, kailangan mag-ingat kayo sa mga binibili nyo, ini-invest nyo. No? Ano pa? Ito yung sinabi dito na perfect summary of a state of crypto. This cycle is nearly impossible to read. Between political games, insider moves, and global conflicts. So, if you're not plunged into the right information, you're trading blind. So, sa mga trader to, mga lods, no? So, kung maingat kang trader, mas ingatan mo pa ngayon dahil merong mga announcement lang na nagpapa-volatile ng market talaga na sobra. Yung TA mo parang baliwala eh pag ganyan yung market eh. Mga idol eh. Tsaka ito, syempre, gusto kong sabihin to na the amount of pain and suffering in crypto this year has been absolutely unreal. But that's the thing about this market, no? So, kung para sa crypto ka, kailangan tiisin mo to. Sikmurain mo, no? It doesn't reward the smartest. Ayan na nga, oh. It rewards those who can survive the longest, mga Lodi. Alam nyo kung ba't yung mga mayayaman? Kasi kaya nilang i-hold yung pera nila ng, kunyari, bilyonaryo ko, ganyan. O sige, maglalagay ako ng 100 million sa crypto, sasahayaan ko lang na ilang taon. Talagang mahayaan niya yun. Hindi niya halos hindi niya titignan yun ng mga 10 taon. Pagtingin niya doon, bilyon na ulit yun. Nag-ilang X na yung pera niya doon. Pero kung normal na tao ka kasi, tapos kunyari, ito yung inaasahan ko, maglalagay ako ng 100,000 dito. Malamang everyday tinitignan mo yun eh. Malamang everyday, pag bumababa yun, kinakabahan ka, gusto mo nang ibenta. Tapos kapag tumataas naman yun, gusto mo na rin i-take profit. Kumbaga, hindi ka mapalagay. No? Pero, sabi nga dito, it rewards those who can survive the longest, mga Lodi. No? At success in crypto is mostly about how much pain and suffering you can handle without tapping out. No? So, kung long term ka, panalo ka ng panalo ka mga idol, no? Syempre, kung mayaman ka, hindi mo napapansinin yung pera mo, hayaan mo na lang. Magbibigay na siya agad ng yaman sa iyo sa future, alam mo na agad eh. Pero yung mga katulad natin na normal na tao lang, kailangan meron tayong risk management. Hindi natin pwedeng ilagay lahat ng pera natin sa crypto. Alam niyo kung bakit? Kasi ganito yan. Halimbawa, bumili ako dito ng XRP, mga Lodi, sa presyo nito, $2.6. Sige, mag-invest ako sa XRP. And then bumaba siya. Bumaba, mga idol. Nalungkot ka ngayon, no? Bumaba yung pera ko, yung 100,000 ko naging 80,000 na lang. Ayun lang yung inaasahan mong pera. Tapos bigla ka nangailangan. Kailangan ng pang tuition ni Junjun. Kailangan ng ni Bunso.
kailangan ng pera ni Bunso, ganito ganyan, field trip, bayad. So ang mangyayari, kukuha ka ngayon dito sa part na to. Saan ka kumuha? Doon ka sa mababa kumuha. So kumuha ka ng patalo, mga idol. No, doble yung talo mo agad. Bumaba na yung value, doon mo pa siya binawasan. So hindi siya advisable na nakatodo ka, tapos gagalawin mo ng gagalawin yung pera mo doon. 'Di ba? Hindi siya advisable. Kaya mas maganda nga yung sinasabi nila na invest what you can afford to lose lang. Yung mga sobra-sobra mo, 'di ba? O di kung pag ganyan, oy may sobra ako, lagay ko dito. O kahit na bumaba, hayaan mo lang. Tapos may sobra ulit ako dito. Uy, sige, uy. Ano, medyo bumaba, bili ako konti. O diyan. So, dito, pag umangat yan, yung binili mo dito, panalo na. Tapos yung ano mo dito, break even na yung binili mo dito. So, doble na yung panalo mo agad if ever na tumaas siya. 'Di ba? So, invest what you can afford to lose. Huwag mong itodo lahat sa crypto, mga lodi. Kung magagalaw mo rin lang siya, medyo pangit na strategy yun. Diba? So, ayun. Sana meron kayo natutunan sa aking mga pinagsasabi dito, mga idol. Kung medyo nag-enjoy kayo, alam nyo na, i-like nyo yung video natin. Tsaka palambing na rin, subscribe kayo. Tsaka, isa pang palambing, mga idol. Sana subscribe kayo kay Boy WhatsApp. Nasa description ng video yung ano niya, yung face, yung kanya ito, kay Clovis YouTube. Subscribe lang kayo sa kanya kasi gusto niya 100 yung subscriber niya eh. Yung kanya kasing nasa 90 lang 90 lang yung kanyang subscriber. So sabi niya pag nag 100 daw yun matutuwa daw siya. So konti na lang, 10 na lang Subscribe kayo kay Chloe. Mga lodi, kay Boy WhatsApp. Kaya lang hindi siya makapag-WhatsApp ngayon kasi tulog na siya. Tulog na. Bukas sasabihin ko sa kanya, mga idol. So, kita-kits tayo. Mga idol, bukas ng umaga. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang gabi sa inyong lahat, mga idol. At WhatsApp sa inyo, mga lods.